Ang industriya ng pandaigdigang retail ay isang larangan na patuloy na binabago ng mabilis na pag-usbong ng mga bagong uso at makabagong teknolohiya sa paggawa ng tela. Sa gitna ng mahigpit na kompetisyon sa pagitan ng mga dambuhalang kumpanya mula sa kanluran, ang tatak na Uniqlo ay nagawang lumikha ng isang natatanging landas na ganap na nagpabago sa pananaw ng mundo ukol sa kaswal na kasuotan. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng pilosopiyang lifewear, ang kumpanyang ito ay hindi lamang nakatuon sa panandaliang moda kundi sa paghahatid ng dekalidad, praktikal at abot-kayang kasuotan para sa lahat ng uri ng tao. Ang tunay na pinagmula ng Uniqlo ay matatagpuan sa bayan ng Yube, Yamaguchi Prefecture, Japan, kung saan itinatag ni Hitoshi Yonai ang isang maliit na tindahan ng pormal na kasuotan sa mga lalaki na pinangalan ng Men's Shop Ogori Shoji noong Marso 1949. Ang maliit na negosyanteng ito ay formal na naging isang korporasyon noong Mayo 1963 sa ilalim ng pangalang Ogori Shoji Corporation Limited. Ngunit ang takbo ng kasaysayan nito ay tuluyang nabago dahil sa pananaw ng anak na tagapagtatag na si Tadashi Yanai. Matapos makapagtapos ng pag-aaral sa Waseda University noong 1971 na may degree sa Economics and Political Science, si Tadashi Yanai ay nagbalik sa probinsya noong 1972 upang pamahalaan ang negosyo ng kanyang ama. Sa kanyang mga unang taon, nakaranas siya ng matinding pagsubok na magbitiw ang halos lahat ng empleyado dahil sa kanyang bagong estilo ng pamamahala na nagpilit sa kanya na gawin ang lahat ng aspeto ng operasyon mula sa paglilinis hanggang sa pagbebenta. Ang karanasang ito ang nagbigay sa kanya ng malalim na kaalaman sa industriya ng retail at nagbunsod sa kanya upang maging Pangulo at Chief Executive Officer ng kumpanya noong Setyembre 1984. Dahil sa kanyang mga paglalakbay sa Europa at Estados Unidos, partikular na sa pagbisita sa mga tindahan ng kaswal na damit na sikat sa mga universidad, nakita ni Tadashi Yanai ang potensyal ng maramihang pagbebenta ng mga kaswal na damit na walang pinipiling edad o kasarian. Noong 2 ng Hunyo 1984, binuksan niya ang unang sangay ng Unique Clothing Warehouse sa Fukuro-machi, Nakaku, Hiroshima na siyang naging direktang ninuno ng modernong Uniqlo. Ang mismong pangalan ng tatak ay sinilang mula sa isang hindi inaasahang pagkakamali sa pangangasiwa noong 1988 habang inirerehistro ang brand sa Hong Kong para sa isang joint venture kung saan ang mga tauhan ay nagkamali sa pagbasa ng titik C at isinulat ito bilang titik Q. Sa halip na itamang pagkakamali, nagustuhan ni Yanai ang kakaibang anyo ng salita at ipinag-utos ang pagpapalit ng lahat ng karatula sa Japan. At noong Setyembre 1991, ang pangalan ng parent company ay pinalitan patungong Fast Retail Corporation Limited upang markahan ang pagbabago patungo sa isang modernong network. Ang mabilis na pag-angat ng Uniqlo noong dekada 90 ay naganap sa panahong ang Japan ay nakaranas ng matagal ng pagbaba ng ekonomiya na tinawag na Lost Decades, kung saan ang mga mamimili ay naghanap ng mga produktong sulit ngunit matibay sa mababang halaga. Upang mapanatili ang kontrol sa presyo at kalidad, ipinatupad ng Fast Retailing noong 1997 ang stratehiyang Specialty Store, Retailer of Private Label Apparel o SPA na nagbigay sa kumpanya ng buong kontrol mula sa logistika hanggang sa huling pagbebenta. Inilipat nila ang maramihang produksyon sa mga pabrika sa China upang mapababa ang gastos, ngunit nagpadala sila ng mga dalubhasang inhinyerong Hapones na tinatawag na Takumi upang matiyak na ang kalidad ay sumusunod sa mahigpit na pamantayan. Ang pangunahing kaibahan ng Uniqlo sa mga kakompetensya ay ang pagtanggi nito sa konsepto ng fast fashion na nakatutok sa panandaliang uso at sa halip ay nakatuon sa paglikha ng mga simpleng damit na may mataas na kalidad at praktikal na gamit para sa araw-araw na pamumuhay. Isang mahalagang haligi ng tagumpay ng kumpanya ay ang pakikipagtulungan sa mga kumpanya ng teknolohiya, partikular na sa Toray Industries na isang nangungunang tagagawa ng sintetikong hibla sa Japan. Sa pamamagitan ng alyansang ito, nailunsad ang mga sikat na produkto tulad ng Heat Tech noong 2003 na gumagamit ng moisture mula sa katawan upang lumikha ng init, at ang Aerism na nagbibigay ng mabilisang pagkatuyo ng pawis at lamig na angkop para sa mga bansang may mainit na klima. Ang mga makabagong teknolohiyang ito ay nagbigay ng tatak ng isang natatanging pagkakakilanlan na lumalagpas sa karaniwang estetika ng moda at naghatid ng tunay na kaginhawahan sa mga mamimili. Ang maingat na pagbalanse sa pagitan ng abot kayang presyo at mataas na antas ng teknolohiya sa tela ang nagbigay daan upang ang Uniqlo ay kilalanin hindi lamang sa Asia kundi maging sa mga pangunahing kabisera ng moda sa buong daigdig. Ang pagpapalawak ng Uniqlo sa Timog Silangang Asya ay naging isang stratehikong hakbang upang masalo ang lumalagong ekonomiya ng rehiyon. At noong Pebrero 9, 2012, formal na inanunsyo ng Fast Retailing ang pagpasok nito sa merkado ng Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa SM Retail Incorporated. Noong Hunyo 15, 2012, binuksan ang kauna-unahang tindahan ng Uniqlo sa Pilipinas na matatagpuan sa SM Mall of Asia sa Pasay City
na sumakop sa higit 1,500 metro kwadrado at dagsain ng libo-libong mamimili sa unang araw pa lamang. Mabilis na nasundan ang unang tagumpay na ito ng malawakang expansion na humantong sa pagbubukas ng Uniqlo Manila Global Flagship Store sa Glorieta 5 sa Makati City noong Oktubre 2018 na naging pinakamalaking tindahan ng tatak sa buong rehiyon sa panahong iyon. Ang tatak ay mabilis na nagustuhan ng mga Pilipino dahil ang teknolohiya ng Airism ay nakaangkop sa mainit at madalas na maulan na klima ng bansa. Sa likod ng malaking numero at ang mga estratehiya, ang Uniqlo ay may mga natatanging katotohanan tulad ng pagtatakda ni Tadashi Yanai sa pagbubukas ng unang tindahan sa Hiroshima sa ganap na 6:00 ng umaga upang ang mga manggagawa ay makabili ng damit bago pumasok, habang nag-aalok ng libreng almusal na gatas at tinapay sa mga unang customers. Bukod dito, ang bawat empleyado ng kumpanya sa buong mundo ay sumasailalim sa isang masusing pagsasanay sa serbisyo gamit ang salamin upang sanayin ang perpektong anggulo ng ngiti at kabisaduhin ng 7 karaniwang parirala ng serbisyo upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng tatak. Ang sikat na pulang logo ng Uniqlo na parisukat ay dinsenyo ng kilalang art director na si Kashiwa Sato noong 2006 na inspirasyon ng kulay ng national na bandila ng Japan at hugis ng tradisyonal na tatak selyo na sumisimulo sa kalidad. Noong taong 2009, ang fast retailing ay nakipagtulungan pa sa Japan Aerospace Exploration Agency upang lumikha ng mga kasuotan na walang amoy at sumisipsip ng pawis para sa mga astronaut sa International Space Station. Sa kabila ng malinis na imahe at pandaigdigang tagumpay, ang Uniqlo ay hindi nakaligtas sa mga malalaking krisis at seryosong akusasyon. Partikular na sa mga isyu ng supply chain nito na may kaugnayan sa rehiyon ng Xinjiang sa China, kung saan may mga ulat na sabalitang pagtatrabaho ng minoryang Muslim Uyghur noong Enero 2021. Hinarang ng US Customs and Border Protection ang isang malaking kargamento ng mga damit ng Uniqlo sa Port of Los Angeles dahil sa hinala na ang mga materyales ay nagmula sa mga pasilidad na gumagamit ng forced labor, at kahit naghain ng apela ang kumpanya, ito ay binasura ng pamahalaan ng Amerika dahil sa kawalan ng sapat na katibayan sa buong kasaysayan ng supply chain. Noong Hulyo 2021, ang mga taga-usig sa France ay naglunsad din ng kriminal na investigasyon laban sa Uniqlo Europe kasunod ng legal na reklamo ng mga human rights groups ukol sa pagiging kasabwat sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Ang isyong ito ay muling nagliyab noong huling bahagi ng taong 2024 nang ihayag ni Tadashi Yanai na hindi sila gumagamit ng bulak mula sa Xinjiang, na nagdulot naman ng matinding galit at panawagang boycott mula sa mga Chinong consumer sa platform na Weibo. Bukod sa isyu ng bulak, ang kumpanya ay nakaranas din ng pambabatikos ukol sa kaligtasan at kondisyon ng mga manggagawa sa kanilang mga supplier na pabrika sa labas ng Japan. Ang mga ulat na ito ay nagbunyag na 2 sa mga malalaking supplier na pabrika ng Uniqlo sa Guangdong, China ay nagpapatupad ng labis na mahabang oras ng pagtatrabaho, mababang sahod at mapanganib na kondisyon sa kapaligiran tulad ng mataas na temperatura. Agad na umaksyon ng fast retail sa pamamagitan ng pag-obliga sa mga pamamahala ng pabrika na ayusin ang mga pasilidad at bawasan ang overtime. Sa kasalukuyang takbo ng pandaigdigang ekonomiya, ang Fast Retailing Corporation Limited ay nasa isang matatag na posisyon kung saan batay sa opisyal na pinansyal na ulat para sa fiscal year na nagtapos noong Agosto 2025, ang kabuuang pinagsama-samang kita ng grupo yung maabot sa makasaysayang 3 trilyon at 400 bilyong yen, kung saan ang operasyon ng Uniqlo ang nananatiling pangunahing makina ng paglago. Ang simula ng kasalukuyang panahon ay nagpakita ng mas agresibong pag-unlad ng magtala ang kumpanya ng malaking pagtaas sa kita para sa unang kwarter, na nagtulak sa pamamahala na itaas ang kanilang pagtataya para sa buong taon dahil sa napakagandang takbo ng negosyo sa Hilagang Amerika at Europa. Ayon sa mga kilalang pagsusuri sa mga pinakamahalagang brand sa daigdig, ang Uniqlo ay formal na pumasok sa listahan ng pinakamataas na ranggo na may tinatayang halaga ng tatak na umaabot sa bilyong dolyar. Ang kasalukuyang kalagayan ng Uniqlo sa merkado ay nilalarawan sa pamamagitan ng paglipat ng sentro ng kita patungong kanluran upang labanan ang paghihina ng yen. Ang mahigpit na pakikipagtunggali laban sa mga e-commerce giants tulad ng Shein sa pamamagitan ng pananatili sa kalidad ng lifewear at ang palawakang pamumuhunan sa automation at paggamit ng mga robot sa kanilang mga pangunahing bodega upang mapataas ang kahusayan ng operasyon. Ang paglalakbay ng Uniqlo mula sa isang payak na tindahan ng sastre sa Yamaguchi noong 1949 patungo sa isang pandaigdigang imperyo ng retail ay isang patunay na ang tagumpay sa negosyo ay hindi nasusukat sa pagsunod sa agos kundi sa paglikha ng sariling direksyon. Sa pamamagitan ng pamumuno ni Tadashi Yanai at ng pilosopiyang lifewear, napatunayan ng tatak ng pananamit ay maaaring pagsamahin ang sining ng disenyo at ang siyensya ng teknolohiya ng tela
upang mapabuti ang pamumuhay ng tao.